Hindi napigilan ng mga nurse sa ospital ang pagchichismisan tungkol sa kanilang pasyente, si Jinwoo, at sa kanyang kahanga-hangang pangangatawan, bunga ng kanyang nakatuong pagsasanay sa lakas na ibinigay ng system. Ang pagbabagong anyo ni Jinwoo ay umani ng paghanga mula sa mga nurse, kitang-kita ng si Nurse Choi Yura ay natisod sa kanya pagkatapos mag-ehersisyo at hindi maiwasang mamula nang makita ang kanyang mga kalamnan. Sa magkahalong nerbiyos at katapangan, dali-dali niyang ipinaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang paglabas, sinamantala ang pagkakataong humiling ng kanyang numero ng telepono. Samantala, si Baek Yuno, isang S-rank hunter, ay lumabas sa isang morning news show kung saan nakikipag-chat siya sa host. Binanggit ng host ang pambihira ng mga mangangaso ng S-rank, na itinatampok na 7 lamang sila, bago inilipat ang pag-uusap sa buhay ni Baek sa labas ng mga piitan. Tinalakay ni Baek ang kanyang pang-araw-araw na gawain sa pagsasanay, na pinananatili niya upang panatilihing matalas ang kanyang mga kasanayan, na nagpapakita na ito ay isang ugali na pinagtibay niya noong kanyang mga araw bilang isang bumbero. Sa bahay ni Jinwoo, ang kanyang kapatid na si Jina, ay nanunood ng panayam ni Baek sa TV, na napansin ang oras habang malapit nang pumasok sa paaralan. Tinatawag ni Jina ang kanyang kapatid habang naghahanda na siyang umalis para sa paaralan, habang si Jinwoo, na may higaan pa rin, ay humihikab at bumabati sa kanya. Nagulat si Jina sa kanyang bagong hitsura at nagtanong kung nagwo-workout ba siya nitong mga nakaraang araw. Aalis na papuntang paaralan, habang sinasabi sa kanya ni Jinwoo na kunin ang payong, na nagpapakita ng kanyang pagiging mapagprotekta. Sa kabila ng pagtanggi nito, pinipilit pa rin niya. Naglalaan ng ilang sandali si Jinwoo upang suriin ang kanyang pang-araw-araw na mga quest sa pagsasanay, iniisip kung magiging katulad ba siya ng isang bodybuilder. Nang maabot ang level 18, inilalaan niya ang kanyang mga stat point, na nakatuon sa lakas, liksi, at persepsyon pagkatapos talunin ang boss ng piitan. Gayunpaman, ang kanyang pagmumuni-muni ay naputol ng isang tawag sa telepono mula sa kanyang kasero, na nagpapaalala sa kanya ng overdone na upa. Bagamat nag-aalok ang landlord na pahabain ang deadline, tumanggi si Jinwoo, determinadong hindi abalahin ang sinuman. Sa pagresolba na bayaran kaagad ang bayarin, napagtanto niyang kailangan niyang maghanap ng raid work para kumita ng sapat na pera. Ito ay nagudyok kay Jinwoo na taasan ang kanyang mga istatistika bago maghanap ng mga online na paghahanap para sa mga potensyal na pagkakataon sa pagsalakay. Habang si Jinwoo ay mas kaya na ngayon na labanan ng mga magic beast sa mga dungeon na madaling mabayaran, technically isa pa rin siyang E-rank hunter. Nag-iingat siya sa pagkuha ng masyadong maraming atensyon kung sasali siya sa mga raid sa mas mataas na ranggo na mga gate. Gusto niyang malaman ng higit pa tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kanya bago makakuha ng ganoong uri ng pagsisiyasat. Isang listahan ng trabaho ang nakakaakit sa kanyang mata. Nakilala niya ang pinuno ng raid na si Hwang Jinwoo, ngunit nais niyang tiyakin na makakasali siya bilang isang E-rank. Tinitiyak sa kanya ng pinuno na nandyan lang siya para punan ng kanilang hunter quota para makapasok sila sa isang C-rank dungeon, gagawin nila ang lahat ng labanan. Napansin ni Jinwoo na walang manggagamot, nakakaiba, ngunit pumirma ng release form at opisyal na sumali sa raid. Habang naglalakad ang party papunta sa gate, nagpakilala ang pinakabatang miyembro ng raid. Ang 21 anyos na si Yoo Jinho ay isang madaldal na D-rank hunter na nakasuot ng bagong set ng mamahaling armor. Malaki ang tarangkahan sa grupo, ngunit sinabi ni Jinwoo kay Jinho na huwag mag-alala, ito ang antas ng mahika na inilalabas nito na tumutukoy sa ranggo na itinalaga dito, hindi sa laki. Pumasok sila sa piitan at napansin ang kakulangan ng mga magic beast at kumikinang na mga bato, na ginagawa itong ganap na madilim sa loob. Naalala ni Jinwoo ang Kartenen Temple. Dumating ang grupo sa isang sanggang daan sa mga lagusan at naramdaman ni Jinwoo ang presensya ng mga hayop. Napagtanto niya na sila ay mga uri ng insekto at nararamdaman ang kanilang pag-atake na nagmumula sa itaas. Habang binabalaan niya ang grupo, isang kayag ng mga halimaw na parang langgam ang umatake. Ang mga mangangaso ay mahusay na pinag-ugnay, sabi ni Jinwoo, at si Jinho ay hawak ang kanyang sariling salamat sa kanyang mahal na baluti. Ngunit may nararamdaman. Sa ibang lugar, nagsasanay ang pinakamataas na ranggo ng mga mangangaso. Binasag ng S-rank na hunter na si Baek ang bato gamit ang kanyang mga kamay, na naging sanhi ng pagyanig ng gusali.
Si Jinho ay patuloy na nakikipag-usap kay Jinwoo habang patuloy na ginalugad ng mga mangangaso ang piitan. Ito ay napakalaki, ngunit halos walang halimaw. Pagdating nila sa boss chamber, nakita nilang puno ito ng kumikinang na mga bato ng mana, at isang natutulog na higanteng gagamba. Ang pinuno, si Huang, ay nag-iisip na ipakita ang kanyang nakababatang kapatid na may ganitong paghatak. Itinuro ni Jinho, na hinahanap si Jinwoo, na ayon sa kontrata ay may karapatan din siyang hatiin ang paghatak. Sumang-ayon si Huang, ngunit binanggit na kailangan muna nilang pangalagaan ang amo ng piitan. Sinabihan niya sina Jinho at Jinwoo na manatili habang natutulog ito habang ang iba sa grupo ay lumabas para kunin ang kanilang mga gamit sa paghuhukay. Pagkatapos, ang grupo ay naglabas ng kanilang bitag. Ang mga mangangaso ay tinatakan ng silid ng isang pagsabog na nakulong sina Jinho at Jinwoo sa loob kasama ng amo. Sila ay magsisilbing pain para sa gagamba, marahil ay pinapatulog ito ng buong tiyan, para makuha ng grupo ang mga kristal ng mana para sa kanilang sarili. Sinabihan ni Jinwoo si Jinho na tumalikod dahil siya mismo ang haharap sa amo.